Okay, magandang umaga po sa bawat isa. Every Sunday morning, pinag-aaralan natin ang Book of Zechariah. Book of Zechariah, at tayo po ay papasok sa panibagong division ng libro po na ito. We understand na ang Book of Zechariah, nahati po ito sa tatlong divisions. Chapter 1 to 6, dito po binigay ng Diyos yung pong mga vision kay Zechariah. Yung 8 visions po na nakita po dito ni Zechariah from chapter 1 to 6, ito po ay naglalaman ng encouragement para sa mga Hudyo na ipagpatuloy nila ang pagbubuo ng Second Temple. And then from chapter 7 to 8, chapter 7 to 8, it's all about sincere worship. Naalala natin na yung pinaka-occasion nung 7 to 8, ay meron pong mga delegation na nagtanong, kailangan pa ba nating ipagpatuloy yung fasting? At dito sa chapter 7 to 8, sinagot po ng Diyos ang tanong po na yon by His word that came to Zechariah. At ang huling section po ng Book of Zechariah, from chapter 9 to 14, ito po ay naglalaman ng first and second coming of the Lord Jesus Christ. Ang una at ang pangalawang pagdating po ng ating Panginoong Kristo. Dito po, ipinakita po dito ni Zechariah na yung mga prophecy po ni Isaiah, yung mga prophecy po ni Jeremiah, Ezekiel, and Daniel, pinagsama-sama po niya ito at nagbigay siya ng malinaw na larawan ng unang pagdating ni Jesus Christ. At pagdating ni Jesus Christ, yung kalakip na rejection sa Kanya, at pagkatapos po noon, ang ikalawang pagbabalik ni Jesus Christ upang i-judge ang mga nations, mangyayari po yun pagkatapos po ng tribulation. Pagitan po ng tribulation at ng millennium kingdom, i-judge po ni Jesus Christ ang bawat bansa, ang bawat nasyon, at pagkatapos po noon, itatayo po ni Jesus Christ ang kanyang kaharian sa Jerusalem. At lahat po ng yon, ipinakita po ni Zechariah sa chapter 9 to 14. Chapter 9 to 14. And today po, pag-aaralan po natin yung chapter 9, na ito po ay naglalaman ano yung mga event na mangyayari bago ang first coming ng Panginoon. Tandaan natin, ito pong chapter 9 and 14, meron po itong dalawang nilalaman. First and second coming. Chapter 9 to 14, first and second coming of the King. Sa first coming po ng hari ng ating Panginoong Kristo, meron pong mga events na mangyayari at ang event po na tinutukoy po dito na pinakita ni Zechariah in chapter 9, ang conquest of Alexander the Great. Conquest of Alexander the Great. Kung kayo po ay panatiko ng history, nung ako po ay nung high school, pinag-aralan namin yung world history, pero hindi ako interesado sa world history. Pero nung nag-aaral na ako ng Bible, at nakita ko yung history pala ay naka-align sa salita ng Diyos, naging interesting ang history sa akin. At ito pong si Alexander the Great, ito po ay naging hari ng Macedonia. At alam natin, according sa prophecy po ni Daniel, sa Daniel chapter 2, verse 37 to 40, kung nakita po napanaginipan ni Nebuchadnezzar yung isang image at ininterpret po ito ni Daniel. Ang sabi ni Daniel, yung ikatlong kaharian doon ay ang Greece Empire. Hindi niya binanggit, pero yung ikatlong kaharian, according sa Daniel chapter 2 prophecy, ito po yung Greece Empire or Kingdom of Greece, na siya yung magdi-defeat sa Persia. Naalala natin, yung Babylonia ay pinatalsik ng Persia, at yung Persia, papatalsikin po ito ng Greece, at yung Greece, papatalsikin po ito ng Rome. So yun po yung Daniel chapter 2. And according din po ito sa Daniel chapter 7, dun po sa prophecy sa Daniel chapter 7, nireveal po ng Panginoon yung 4 na beast, at nag-provide po ang Panginoon ng detalye patungkol doon sa ikatlong beast. Yung ikatlong beast po, ito po ay isang leopard, na nagpapakita po ito kung gaano kabilis umusbong at lumawak ang Greece Empire. Yung pong ikatlong beast, meron siyang 4 na pakpak,
At yun ay nagpapakita sa quick and efficient pace conquering of Alexander the Great. At yung leopard din po, dun sa Daniel chapter 7, meron itong 4 na ulo. Pwede nyo i-check siya later on. Yung 4 na ulo po ng beast po na ito, nagpapakita po ito, nung namatay po si Alexander the Great, nahati po yung empire niya sa 4 po niyang generals, sa 4 niyang katiwala. Yun po yung Daniel chapter 7. And even Daniel chapter 8 refers to Alexander the Great, who establishes 4 generals to rule the empire. And lastly, Daniel chapter 11 verse 3 to 4, nireveal po doon na yung great king of Greece will fall and divide his kingdom into 4 portions. So, pwede niyo pong i-check yun, nasa study note po ninyo yung mga prophecy po ni Daniel. Pero, in relation po sa unang pagdating po ng Messiah, ng Hari, I want you to see na kakatapos lamang po ng bansang Israel sa kamay po ng Babylonia. They're just rebuilding the city. They're just rebuilding the temple. They're just rebuilding the wall. And ngayon, merong another superpower na magmamarcha sa kanilang bansa, sa kanilang lugar. Ano ang kahinat na nila dito? At tandaan po natin, years ago, nung ang Babylonia po ay sumako po sa lugar po ng Canaan at ng Jerusalem, sinira po ng Babylonia ang lahat po ng bayan po doon, including Jerusalem. At ngayon, probably ang tanong po ng mga Hudyo, ganun din ba ang mararanasan natin sa kamay ng another superpower ng Greece? At dito pinakita po ni Zechariah kung paano po protektahan po ng Diyos ang bayan po ng Jerusalem sa kamay po ni Alexander the Great. Ang mga bayan po sa paligid po ni Alexander the Great, yung Damascus, yung Phoenician Empire, yung Philistine, lahat po yun ay wawasakin po ni Alexander the Great. And even ang Egypt ay wawasakin po ni Alexander the Great, pero ang Diyos po ay iingatan po ang Jerusalem. Bakit? Dahil inihahanda po ng Panginoon ang pagdating po ng hari, ang first king. Alam natin sa Galatians 4:4, inihanda po ng Panginoon ang mundo sa pagdating po ng Panginoong Kristo at ang proklamasyon po ng Ebanghelyo sa buong mundo. And dito, makikita po natin ang protection po ng Panginoon sa bayan po ng Jerusalem. At sa chapter 9, which is pag-aaralan natin next week, yung papakita din po dito ng Panginoon kung ano ang pagkakaiba ng kaharian ni Alexander the Great sa kaharian ni Jesus Christ in the future. At titingnan po natin yan next week. Now, babasahin ko po yung Zechariah chapter 9. Buksan po ninyo ang inyong pong mga Biblia and may request na basahin natin ng sabay-sabay yung verse number 1 and verse number 2. Zechariah chapter 9, verse number 1 and then verse number 2. Ready? Read. The burden of the word of the Lord in the land of Hagar, and Damascus shall be rest thereof, but the eyes of man as of all the tribes of Israel shall be toward the Lord. And Hamath also shall murder thereby, Tyrus and Sidon, though it be very wise. Shall we pray? Ama naming Diyos, salamat Panginoon sa another day na ibinigay niyo po sa amin kung saan itinakda po ninyo at inyo pong inutusan kami na magtipon po sa lugar po na ito, hindi po para sa anumang bagay, kundi sambahin po ang aming pong Panginoong Kristo. Salamat din naman dahil meron kaming inyong salita na aming pong gabay sa aming pong nilalakaran. We pray na as we study ang Zechariah chapter 9, tulungan niyo po kami na maunawaan namin ang inyong pong salita so that we can apply the truths ng inyong pong salita in our lives. We pray that the Holy Spirit speak to us. In Jesus' name we pray. Amen. Doon po sa verse number 1 and 2 na ating pong binasa, ang dami pong detalye po dito. And nung ako'y bagong Kristiyano, when I read verses like this, I just ignore all of this. I just ignore it. What is Tyrus? What is Zidon? What is Damascus? What are the tribes of Israel? I don't regard yung mga words na yon. And I found out hindi pala ganon ang tamang paghawak ng salita po ng Panginoon. The Lord put this word, inspired it and preserved it so that we can know the truths ng mga yon. At yun po ang itatry natin gawin ngayong umaga. Alamin natin
ang Zechariah chapter 9. But before we jump sa verse number 1, gusto ko pong tingnan natin, sino ba si Alexander the Great? Si Alexander the Great po, siya po ay naging hari po ng Macedonian Kingdom, maliit pa lamang sila sa Greece, at age of 20. At age 20, naging hari po si Alexander the Great. And by the way, ito po ay 180 years in the future. Looking forward. Ito pong Zechariah chapter 9, 180 years pa sa hinaharap si Alexander the Great. Pero pinarapisay na po ng Panginoon. What a magnificent prophecy. Na hindi pa dumadating at pinapanganak yung Alexander the Great, hindi pa siya pinapanganak, hindi pa umuusbong yung Kingdom of Greece, pero Zechariah chapter 9, nakita na yung prophecy po na yon. At tingnan natin, nung dumating yung si Alexander the Great at age 20, for 12 years, sinako po niya ang buong mundo. Just imagine that. At age 20, naging hari siya at pinalano niya na sakupin ang Persian Kingdom. At nangyari po yun ng 20 years. Nahahati po yung kanyang pagsakop. Kung alam niyo po, kung nasa isip po ngayon ninyo, yung mapa po ng mundo, what I mean is, ito po yung Macedonia, ito po yung Mediterranean, may island po dito, Cyprus, and then may mga ilog po dito, and ito po yung Promised Land, Canaan, ito po yung Asia Minor, and nandito po sa bahaging ito ang Macedonia, ang Greece. At ang pacing po ng pagsako po ni Alexander the Great sa buong mundo, at 334 to 333 BC, sinako po niya ang Asia Minor. In 2 years, sinako po niya ang kaharian, ang mga ito po'y hawak dati ng Persia, and napatalsik po niya ang control ng Persia sa Asia Minor in 2 years. That is 334 to 333 BC. And pagkatapos po noon, 333 to 332 BC in 2 years, yung Syria and Phoenicia ang sinako po ni Alexander the Great. And in 332 to 331, nandito po yung Egypt, sinako po niya yung Egypt. And one of the thing na ginawa po dito ni Alexander the Great, nagtayo po siya ng mga syudad. Remember Alexandria sa Egypt? Si Alexander po ang nagtayo po noon. And 331 to 333, 330, sinakop na po niya yung Mesopotamia. And 330 to 326, kinontrol na po niya yung Central Asia at India in only 12 years. I want you to see that. Sa loob lamang ng 12 taon, napatalsik niya ang Persian Kingdom na napakalakas at nagawa lang niya yun sa ganong kaikling panahon. At dito makikita po natin ano ang pagkakaiba. Si Alexander the Great po, siya po ang the best na conqueror ng buong mundo. Pero ang tanong, ano ang pagkakaiba ni Alexander the Great sa parating na hari na ipinakita ng Panginoon kay Zechariah? At yun ang titingnan po natin this morning. Now, Zechariah chapter 9 rather, Zechariah chapter 9, verse 1 and 2, the burden of the word of the Lord in the land of Hadrach and Damascus shall be the rest thereof, when the eyes of man, as all the tribe of Israel, shall be toward the Lord. And Hamath also shall border thereby, Tyrus and Zidon, though it be very wise. So, unang nakita po natin dito, nabanggit po dito yung burden of the word of the Lord. Katulad po ito dun sa Habakuk, nung ang Panginoon po ay nagbigay ng message sa propeta, ito po ay judgment ng Panginoon na napepwersa po yung propeta na ibigay yung mensahe na yon. Katulad po halimbawa, kung ikaw ay Kristiyano, na nalaman mo ang tao ay pupunta sa impyerno, ito ang magtutulak sa iyo na sabihin ang katotohanan ng Ebanghelyo sa mga tao nasa paligid mo kasi merong danger. At ito po yung burden din. Ito po ay una sa dalawang burden ni Zechariah. Go over in Zechariah 12. Sa Zechariah 9:1, na dun po yung burden. The second burden na binigay ng Diyos kay Zechariah is in Zechariah 12, the burden of the word of the Lord for Israel.
The burden of the world, yung kanina, yung sa Zechariah chapter 12, it is the burden for Israel. Pero ito pong Zechariah 9, the burden of the word of the Lord, not for Israel. Ito po ay para sa Damascus. And we're going to see that later on. Yung word na burden, it refers to a weighty judgment placed upon the prophet which is compelled to proclaim. Yung mabigat na judgment na kailangang iproklama ni Zechariah. Katulad ng napag-aralan natin, ito pong Zechariah chapter 9, ito po ay nakatingin 180 years in the future na mangyayari po sa Damascus. At ang sabi niya dito, sabi dito ng Panginoon, ang central focus ng burden of the word of the Lord ay para po sa Syria. Now, doon po sa inyo pong study note, doon sa first page, nung 2 years na kinangker po ni Alexander the Great, ang Syria, ang Damascus, ang Syria, which is ang Damascus po ay syudad sa Syria, ang una pong tinarget po ni Alexander the Great ay ang Syria. Doon po sa first page po ninyo, pwede nyo pong tingnan doon. Sa Syria po, meron pong mga city na Hadra, around here, Hadra, Hamat, and Damascus. Hadra, Hamat, and Damascus. At yung tatlong syudad po na yun po ang tinutukoy ng Zechariah 9:1. The burden of the word of the Lord in the land of Hadra and Damascus. At napapansin nyo sa verse number 2, yung lugar po ng Hamat. So, dito po sa Zechariah chapter 9, ipinakita po ng Panginoon kay Zechariah ano ang kahihinatnan po ng Syria 180 years into the future. Now, ang tanong, ang Panginoon ba ay concern lamang sa bansang Israel? Ang Panginoon ba ay nagpapaalala sa Sodom and Gomorrah? Nagpapaalala ba siya sa Babylonia? Nagpapaalala ba siya sa Persia? Nagpapaalala ba siya sa lahat ng bayan? At yan po ang nature po ng Panginoon. Ang Diyos po, by the way, natin ay hindi lamang po Diyos ng Israel. Siya po ay Diyos kahit nung tribo na nasa Papua New Guinea. Ang Panginoon po ay concerned sa lahat po ng tao. At kung ang tao po ay hindi magsisisi at mananampalataya sa Kanya, meron pong punishment na nakaabang ang tao. Parang sa tingin natin, Brad, parang ang North Korea, parang wala naman siyang pakialam sa Panginoon. Sa tingin lang natin. Pero ang Panginoon ay meron pong warning sa lahat po ng bayan, even in our time. At ang sabi ng Panginoon, Zechariah, ito yung judgment ko sa Syria. Dito po sa verse number 1, makikita po ninyo na ang Syria ang central focus of this burden and judgment sa pamamagitan po ni Alexander the Great. Nabanggit po dito yung city of Hadra, Damascus, and Hamat, and those are the cities of Syria. As Alexander the Great conquered the Syrian city, makikita niyo po dito, the eyes of man as of all the tribe of Israel shall be toward the Lord. Ano pong ibig sabihin nun? Na ang mga mata ng mga tao will be toward the Lord. Dito po makikita natin na habang sasakupin po ni Alexander the Great yung mga city po na ito ng Syria, makikita po ng mga tao na ang Diyos ang kumikilos. Makikita nila na ito ang kamay ng Panginoon na nag-judge sa mga bayan po na ito. And dito, both Gentiles and Jew would recognize that the Lord was using Alexander the Great as an instrument to judge the city of Syria. Yun po, nung sinakop po ni Alexander the Great, yung mga syudad po nito, makikita ng tao, ng mga Gentiles at ng mga Hudyo, it is the hand of the Lord. Tandaan po natin, base po sa prophecy po ng Daniel chapter 2, ginagamit po ng Panginoon ang ibang bayan upang i-punish, i-judge yung bayan na kanyang i-judge. At kung yung bayan na yon ay hindi pa rin magre-repent, the same thing, magde-develop ang Panginoon ng another kingdom, another superpower to judge that nation. At yun po ang nangyari po dito. Dahil ang Syria po ay constantly inaaway ang bayan po ng Diyos. They are constant enemy po ng Israel, ang Syria.
ang Diyos po ay nagbigay ng judgment po sa kanila sa pamamagitan po ni Alexander the Great. Pangalawang bayan sa verse number 2, mapapansin niyo po sa 2b hanggang verse number 4, Tyrus and Sidon, though it be very wise. Verse 3, and Tyrus did build herself a stronghold and heap up silver as the dust and fine gold as the meter of the street. Behold, the Lord will cast her out, and He will smite her power in the sea, and she shall be devoured with fire. Kanina, yung tatlong syudad po ng Syria. Dito po sa verse 2b hanggang verse number 4, nabanggit po dito yung pong Tyre and Sidon. Ito pong city po na ito po ay bahagi ng Phoenician Empire, na coastal city po ito, malapit po sa Mediterranean. Malapit po sa Mediterranean. At ang sabi po dito ng Panginoon na yung Tyre and Sidon are also the subject of the judgment in this burden prophecy. Hindi lang ito sa Syria, kundi ang Tyre and Sidon. At ang Tyrus po, binanggit dito, Tyrus did build herself a stronghold. Ano po ang ibig sabihin nito? Kung hindi po natin alam ang history, akala natin ang Bible ay para lamang for inspiration. When I want inspiration for today, I'll just read the Bible. No. Ang Bible po ay pack po ito ng maraming historical facts. At anong tinutukoy ng Panginoon that Tyrus did build herself a stronghold? Kung alam niyo po ang history, kung ano ang Tyre nung lumang panahon, ito po yung coast ng Phoenician Empire, at ang Tyre po ay isang island po dito. Ang ginawa po ng Kingdom of Tyre, nagtayo po sila ng wall, perimeter wall sa buong island. Alam niyo kung gaano kataas? 150 feet wall. Nakakita na kayo ng 14-story building? Yung condominium sa tapat ng City Hall na bago. Hindi ko nabilang yon, pero ganun kataas po yon. Not only yung wall na nakapalibot dito, kundi wala pa siya sa mainland. Ibig sabihin, para makasakop ka dito, kailangan mong magbarko, isakay yung mga sundalo mo, at mapunta yung Kingdom of Tyre. At bago ka makalapag dito, wala na, patay ka na kasi bobombahin ka na or walang bomba that time. Archer and artillery. So, Tyrus did build herself a stronghold. Did build herself a stronghold. Not only that, napakayaman po ng Tyre. Sabi ng verse number 3, Tyrus heap up silver as the dust, and fine gold as the mire of the street. Napakayaman po ng Tyre nung panahon po na to. Bilang ebidensya po ng napakagandang stronghold po ng Tyrus during the Assyrian captivity or during the Assyrian Empire, from 724 to 663 BC, all the major Assyrian king tried to conquer this city, but all of them failed during the time of Assyria. And during the time of Babylon, ganun din po. Pinilit nilang sakupin po ang island po na ito dahil napaka-stronghold po nito. Assyrian failed, Babylonian also failed. Ang nagawa po ng Babylonia, ito pong dahil ang Tyre po, hindi lang tong island na ito pong coastal part, ito din po ay Tyre. Ang ginawa na lamang po ng Babylonia, dahil hindi niya ito masakop-sakop, ito po ang sinira po ng Babylonia. Assyrian failed, Babylonian failed, how about Greece? Ngayon ang tanong, pero dito makikita po natin in Zechariah chapter 9, the burden prophecy. Zechariah, i-preach mo ito sa Tyre and Sidon na mawawasak sila in 180 years. And I want you to notice yung verse number 4. Who is doing the punishment sa Tyre and Sidon? Is it the Alexander the Great? Who is the verb or the subject that is doing ng pag-destroy sa Tyre? Behold, the Lord will cast her out, and He will smite her power in the sea. So kahit pala si Alexander the Great ang sumasakop po dito, magpapatalsik dito, ang Panginoon po ang kumikilos as judgment sa Tyre and Sidon.
At ano po ang nangyari? Kung babalikan po ninyo yung history, ang ginawa po ni Alexander the Great is, dahil hindi niya ito masakop, every time na magpapadala siya ng barko na puno ng sundalo, bagong makadaong ang mga sundalo sa island, wala na. Napatay na yung mga Kaya ang ginawa po ni Alexander the Great, yung ruin ng city po na ito, dahil ito yung ruin na, under the hand of the Babylons, naggawa po siya ng tulay papuntang island. Just imagine, lahat ng dirt, lahat ng stone, dito po sa syudad na ito, pinag-utos po ni Alexander the Great, ilagay nyo to dito. Because I want to destroy this island. I want to destroy this island. At doon po sa study note ninyo, merong picture dyan, pero I printed it in black and white, pero hindi po makita. You can check it in sermon audio kung gaano ka-marvelous po yung ginawa po ni Alexander the Great. Para lamang makonquer tong island na to, nagtayo po siya ng lupa papuntang island. At nung na-connect na yung mainland sa island po na ito, dun po nagmarcha ang mga sundalo po ni Alexander the Great, and Tyre of Sidon, katulad ng verse number 4, cast her out and smite her power in the sea, and shall be devoured with fire. Ganun po ang ginawa po ni Alexander the Great. Ngayon, wala na ang mga Syrian cities, wala na yung mga Syrian cities, wala na din yung Tyre and Sidon, and next po, ang Philistine. Philistine po. Go over in Zechariah 9, verse number 5, hanggang verse number 7. Basahin po natin ang sabay-sabay. Ready? Read. Ashkelon shall see it and fear. Gaza also shall see it and be very sorrowful. Ekron, for her expectation, shall be ashamed, and the king shall perish from Gaza, and Ashkelon shall not be inhabited. And a bastard shall dwell in Ashdod, and I will cut off the pride of the Philistines, and I will take away his blood out of his mouth, and his abominations from between his teeth. But he that remaineth, even he, shall be for our God, and he shall be as a governor in Judah, and Ekron as a Jebusite. Sa verse number 5, makikita po natin dito yung burden prophecy is hindi lamang ito sa Syria, hindi lamang ito sa Tyre and Sidon, ito din po ay nakasubject dito yung pong mga syudad po ng Philistine. Meron pong 5 major city of Philistine according sa 1 Samuel, pero dito yung 4 po na yon ay nabanggit. Ano yung 4 po na yon? Yung city of Ashkelon, city of Ekron, city of Gaza, and city of Ashdod. At yung 4 na city po na ito, ang sabi ni Zechariah ng Panginoon, the Philistine city would witness the judgment upon Tyre and Sidon with fear, deep sorrow, and disappointment. Sabi ng verse number 5, Ashkelon shall see it. Ano yung tinutukoy na it? Yung destruction po ni Alexander the Great sa Tyre and Sidon. Makikita ng mga Philistine city ang lakas, ang kapangyarihan po ng pwersa po ni Alexander the Great. At ito ang magre-resulta sa kanila ng katakot, ng disappointment, ng sorrow. At sa kamay po ng mga Greek, sa kamay ni Alexander the Great, ang king of Gaza would perish. Sabi po ng verse number 5, the king of Gaza will perish. Not only that, Ashkelon would be so thoroughly destroyed that it would become uninhabited. Yung hari ng Gaza ay mamatay, at yung city po ng Ashkelon ay hindi na po matitirahan dahil sa tinding destruction na mararanasan po nila sa kamay po ni Alexander the Great. Pangatlo, Ashdod. In Ashdod, a bastard, or meaning po ng bastard, ito po yung foreign Grecian official na gagawin pong governor sa Ashdod. Dapat kung kingdom ng Ashdod, dapat taga-Ashdod ang maghahari po doon. Pero ang gagawin po ni Alexander the Great, ibang hari ang i-appoint niya sa Ashdod. Kaya nabanggit po doon sa verse number
in verse number 6, and a bastard, yung bastard na tinutukoy dito, probably a Grecian, a foreign governor na i-appoint po ni Alexander the Great sa Ashdod. And not only that, sa verse number 6, and I will cut off the pride of the Philistine. Ang mga taong ito ay pride. Just remember, during the time of Saul, during the time of King David, and during the time ng mga succeeding kings ng Israel, ang Philistine po ay constant enemies ng Israel. And the Lord said at this time, I will cut off the pride of the Philistine. I will cut off the pride of the Philistine. Ito po ay judgment ng Panginoon sa mga bayan po ng Philistine. In verse number 7, not only that He will cut off the pride of Philistine, verse 7, the Lord will take away His blood out of His mouth and His abomination from between His teeth. Ang ibig sabihin po nun, yung pong mga evil and abominable practices po ng Philistine ay tatapusin po ng Panginoon through the hands of Alexander the Great. Huling bahagi ng verse number 7, but he that remaineth, even he shall be for our God, and he shall be as governor in Judah, and Ekron as a Jebusite. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun, kahit wasakin ng Alexander the Great yung mga cities of Philistine, there will become a remnant. Yung remnant po dito, a remnant shall be for our God and shall be as a governor in Judah. Anong ibig sabihin po nun? Yun po ay sign ng inclusion and elevation sa mga remnant ng mga Philistine. Parang ang tinutukoy po dito, even Ekron, once a Philistine stronghold, shall become as a Jebusite. As a Jebusite. Anong tinutukoy dito? Remember, nung time na kinangker po ni David ang lugar po ng Jerusalem, nasa kamay po yun ng mga Jebusite, pero pinanatili po ni David yung ilang Jebusite sa kanyang kaharian. Katulad po nung sa 2 Samuel 24, yung binili niya, yung threshing floor, binili po niya to sa isang Jebusite. So, katulad ng mga Jebusite sa kaharian ni David, yung pong mga remnant ng mga Philistine ay magiging included katulad ng mga Jebusite. Ito pong prophecy po na ito po ay nakalook forward sa kaharian ni Jesus Christ into the millennium, kung saan yung mga Gentile remnant, including the Philistine, both the remnant will be incorporated into God's future kingdom in peace and submission to the Lord. So, yung pong verse number 7, yung huling bahagi po na yun, it looks forward to the millennium kingdom. Kung saan, yung pong mga Philistine na masisave will become part of the kingdom ng Panginoong Kristo. So, verse number 1 and 2, nakita natin buong Syria ang wasak as judgment ng Panginoon sa Syrian cities. Verse number 3 to 5, Tyre and Sidon, ginudge din sila ng Panginoon. At verse 5 to 7, mga cities of Philistine, 4 cities. Verse number 8, basahin po natin ang sabay-sabay. Ready? Read. And I will encamp about mine house because of the army, because of him that passeth by, and because of him that returneth, and no oppressor shall pass through them any more. For now have I seen with mine eyes. Na kung ikaw si Alexander the Great, at nandito yung Israel, nandito yung Jerusalem, kung ikaw ay conqueror, anong sunod mong ikakonquer? Kung halimbawa, may iiwanan ka ba? Kung ikaw ay ambitious conqueror of the world, you would not left behind anyone. But verse 8 says, the Lord will encamp about mine house because of the army. Ang ibig sabihin po nun, poprotektahan po ng Panginoon ang kanyang tahanan. They just built the second temple. Ang tanong, sa history ba, nawasak ba ang second temple during the time of this? No. Because the Lord encamp about mine own house. Because of him that passeth by. I like that word. Alexander the Great just passed by. Ang sinunod po ni Alexander the Great, if you check history, hindi niya po kinangker ang Jerusalem,
kundi nagdiretso po siya sa Egypt at ang Egypt ang sinunod po niyang winasak. He just passed by Jerusalem. That's an amazing prophecy. Verse 9, yung verse 8 po, it looks forward 180 years in the future. Pero na-fulfilled po ito. Hindi po ito binasa ni Alexander the Great. I don't know kung meron siyang copy ng Zechariah nung time na nagka-conquer siya. Pero the Lord protected His city. He protected His nation, the second temple. As the Greek destroyed the cities around Jerusalem, katulad ng nakita natin, the Lord will protect the city, including the people, the temple. He will encamp about His house to protect it. And He declares that He will personally guard and protect His people from the Greek marching armies moving through the region. Pinoprotektahan po ng Panginoon. At not only that, the Lord promises that no oppression shall be through them anymore. He assured His people that foreign oppression will end. At yung pong huling bahagi ng verse 8 na no more oppression ang mararanasan ng Jerusalem, it looks forward sa Millennium Kingdom. Lastly, the Lord declares sa huling bahagi ng verse 8, He sees Jerusalem with His eyes. He reveals that His people are the focus of His eyes. Sabi ng verse number 8, For now have I seen mine eyes. My eyes is on you. Na kung ikaw ay Hudyo, na may copy ka ng Zechariah at nakita mo ang mangyayari 180 years in the future, what an encouragement. That the cities around us will get destroyed by another superpower, but the Lord's eyes is on us. What a blessing para sa isang Hudyo. And last verse number 9, tingnan niyo po ito, basahin natin rather, Zechariah 9:9. Ready? Read. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, thy king cometh unto thee. He is just and having salvation, lowly and riding upon an ass, and upon the foal of an ass. So, yung setting, yung context po ng Zechariah 9, Alexander the Great, the king of Greece, is coming. Pero sabi ng Panginoon, no. O daughter of Zion, rejoice greatly. O daughter of Jerusalem, behold thy king. Is he referring to Alexander the Great? No. He is referring to the Lord Jesus Christ. That's right. Our Lord Jesus Christ is coming. That's why I'm encouraging you to rejoice greatly. At hinighlight po dito ng Panginoon ang difference ni King Alexander the Great kay King Jesus. King Jesus, when He will come, He will not come with huge infantry and cavalry. The majestic ang pagpasok ni Alexander the Great sa isang bayan habang sasakupin niya yung isang bayan. No. King Jesus will come unto thee lowly and riding upon an ass. That's the way Christ, the King Jesus, will come unto Jerusalem. He will not come with the huge armies, katulad ni Alexander the Great, but He will come upon an ass, lowly. At anong dala niya? Having salvation. That's a blessing. Salvation not only for Israel, but all mankind. When Christ died on the cross, ang salvation po na ginawa ng Panginoong Kristo ay para po sa lahat po ng tao. He is lowly, He is just, He is lowly, and riding upon an ass and upon a colt that fall upon us. And we know it was fulfilled nung si Jesus Christ po ay pumasok po sa Jerusalem during the 1 week bago siya ipako. At yan po ang fulfillment po dito. In the context of Alexander the Great, who is a conqueror, the best conqueror na nakita po ng history ng tao sa buong mundo, yun ang contrast ni King Jesus. He is just, He is lowly. He is just and lowly. Hindi focus ng Panginoon ang i-conquer ang mundo sa una niyang pagdating. Tandaan natin, Zechariah 9:14, first and second coming. Ang first coming po dito is to bring salvation. Si Jesus Christ po would come lowly sa Jerusalem, at alam natin nangyari po yun, bringing salvation to anyone. Kaya nga kung ikaw, kaibigan, ay hindi ka paligtas, you can repent and believe the Lord Jesus Christ because salvation is done. Because sa second coming po ni Jesus Christ,
which is papakita po from verse 10 hanggang 17 ng Zechariah 9, He will not come to Jerusalem and similar ng una niyang pagdating. He will establish His kingdom. He will judge the nation and He will establish His kingdom sa bansang Israel, sa bayan ng Israel sa Jerusalem. At yan po, we're going to continue verse number 9 next week. So bilang mga mananampalataya, unang gusto kong pong pansinin natin dito, ang bawat kasalanan po ng sinuman ay hindi po pinalalagpas ng Panginoon. Nakalagpas ba ang Syria? Nakalagpas ba yung Tyre and Sidon kahit meron siyang stronghold? Minsan kasi ang isip ng tao o minsan isip natin, ang kasalanan, kaya nating takasan ang consequence ng kasalanan. We thought, if we're going to build a stronghold like Sidon, I'll not have the punishment. Pero the Lord will make sure. He can use Alexander the Great, an unbeliever, to put the punishment sa mga tao na magre-reject sa Kanya. At ganun din bilang mga mananampalataya, huwag nating isipin na kaya kong makatakas sa kasalanan, sa consequence ng kasalanan. The Lord punish any disobedience. So bilang mga mananampalataya, I hope na maging encouragement sa atin na huwag nating isipin na, huwag ko munang sundin ang Panginoon this time. Probably the Lord is gracious so that I can escape the punishment of this. We see in our lesson, did Syria escape? Did Tyre and Sidon escape? Did this Palestine city escape? No. The Lord is just at nag-punish po siya. At tayo bilang mga mananampalataya, wag tayo we can be impressed by Alexander the Great, pero I want you to see who is working behind the scene according to Zechariah 9. Sabi ng Panginoon, I will cast her out. I will take away, and I will do it, and I will do it. So the Lord just used Alexander the Great upang punish yung kalooban niya ang masunod. Pero bilang mga mananampalataya, we have better king than Alexander the Great. Who is that? King Jesus. Kaya nga, kung ikaw Kristiyano, kung ikaw kaibigan, ay hindi pa ipinapanganak ng muli, you will never see the kingdom of God. You need to be born again in order to see the kingdom of God. And it's very magnificent po. We cannot comprehend ang kingdom po ng Panginoon Jesucristo. Pero yan po ang blessing kung ikaw ay mananampalataya na you will see the kingdom. Kung tayo ay na-impress sa kingdom ni Alexander the Great, wait for the kingdom of the Lord Jesus Christ. What encouragement prophecy that's awaiting for us bilang mga Kristiyano. Shall we pray? Ama naming Diyos, salamat Panginoon sa Zechariah chapter 9, kung paano pinakita niyo, Ama, ang inyong hustisya, ang inyong justice, ang inyong kabanalan, Ama, sa mga bayan, Panginoon, na inyo pong ginudge. And salamat din, Ama, na ipinakita niyo po sa amin kung paano niyo pinoprotektahan ang inyong bayan, kung paano hinanda po ninyo ang unang pagdating ng aming Panginoong Jesucristo sa mundong ito upang siya po ay mamatay sa krus at maging tagapagligtas ng maraming tao at ng lahat ng tao. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na bilang mga mananampalataya, ituon namin ang aming atensyon sa kaharian po ninyo na mangyayari sa future at tulungan niyo po kami na saliksikin namin ang katuwiran po ninyo at ang inyong kaharian higit sa anumang pang bagay. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Bow your heads and close your eyes.